Good morning, Sir Dylan. Masiglang bati ng security guard pagpasok pa lamang niya ng kumpanya. Maging ang mga nasa front desk ay magiliw siyang binati. Masyado yatang napaagang pasok niya. Hindi dahil gusto niyang magpa-impress sa nakatatandang kapatid, kung hindi dahil gusto na niyang mapatunayan sa sarili na kaya niyang maging isang responsableng tao. Good morning, Sir Dylan. Bati naman sa kanya ng mga bodyguards na agad din naman niyang tinugon ng pagbati, ngunit laking gulat niyang harangin siya ng mga ito na pumasok sa loob ng opisina. Hey, what's going on? Labis ang pagtataka niya. Nasa loob po ang madam at si Mr. Anderson. Sabi ng isa. Oh, I'm Mr. Anderson too. Nakapamewang niyang sabi. Don't tell me, hindi niyo alam yun. Nagkatinginan ng mga ito dahil sa sinabi niya. Sir, hindi naman po sa ganoon. Apologetic na sabi ng isa. Kaya lang po ay ang pagnanais nitong magpaliwanag ay natigil ng bumukas ang pinto. Don't argue with them. They're just being loyal to me. Sabi ng nakangingiti niyang nakatatandang kapatid. You know, just following orders. Sumunod siyang pumasok sa loob. Agad niyang napansin si Celine na nagsusuklay ng buhok. Hi Dylan, good morning. Nabigla man ay binati niya ito. Good morning sister-in-law. Nakadalawang hakbang siya nang matigilang muli. Am I just dreaming or just imagining things? Tanong niya, hindi pa rin nawawala ang kalituhan sa isip niya. Don't imagine things. Dito kami natulog kagabi. Sabi ni Jackson habang inaayos ang suot na necktie sa leeg. Mabilis naman na tinulungan ito ng asawa. Ang buong akala ko ay maaga ka lang pumasok. Nagising ako sa mansyon na wala na kayo. Ani niya. Well, I needed time for explaining things to my wife. At dito namin napagkasunduan na pag-usapan yun. I guess you'll know it too. Muling sagot ng kapatid. Nang maalalang naging usapan nila, ay saka palang naging malinaw sa kanyang lahat. Oh, I'm sorry about that. It's okay, Dylan. It's not a problem after all. Sumilay ang napakagandang ngiti ng kanyang sister-in-law. Abala sa pagtatrabaho ang asawa at ang kapatid nitong si Dylan nang naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang mobile phone. Agad na sumibol ang saya sa kanyang mukha nang makitang si Zen ang tumatawag sa kanya. Hi Zen, masigla niyang sagot. May Celine, kamusta ka na? Tanong nito sa kanya. I'm glad you called me Zen. I missed you. Napatingin siya sa asawa na agad naman siyang kinindatan. I'm doing fine, really. Don't worry about me. Great to hear that, Celine. Sorry kung hindi ako nakapagpaalaman lang sa'yo. It's really urgent at kailangan kong paglaanan ng sapat na oras. Oh, you don't need to explain, Zen. I'll understand. Muli siyang sumulyap sa asawa. Kasama ko naman lagi si Jackson at hindi niya ako inahayaang mawala sa paningin niya. Oh, that's so sweet. Parang kinilig ito. Kasama mo ba siya ngayon? Here in office. He's really in love with you. Believe me, Celine. Hindi niya kakayanin na hindi ka makita kahit isang segundo. I'm the luckiest woman in the world, Zen. He's all I have, and I want to do anything to make him happy. You deserve to be loved by someone like my cousin, who is capable of everything. Thanks, Zen. I need to go. Bigla itong nagmadali. I'll call you again. My Celine. Okay, take care always. Sabi niya at agad nang nawala ito sa linya. You really can't stop staring at her, right, kuya? Pag-iiba ng usapan ni Dylan. Para yatang mababaliw siya sa sandaling hindi matanaw ang asawa. Nakita niyang kinuha nitong mobile phone at bawat kilos at galaw ni Celine ay tila isang bagay na kaya niyang panoorin sa araw-araw. Hindi niya makalimutan
kung paano sila nakatulog noong nakarang gabi. They shared endless sweet nothings while cuddling each other. That was the best feeling ever. Magdamag silang nag-usap na magkayakap at tanging ang mga katawan nila ang nagsilbing resting place ng bawat isa. Mind your own business, Dylan. Sabi niya. How I wish I could find someone like her. Tiningnan niya ito out of curiosity. Gusto mo na bang mag-asawa? No, it's like that. Sinulya pa nito si Celine. In the future, sana'y isang katulad ni Ate Celine ang nakalaan para sa akin. Tumigil siya sa pinipirmahan. Hindi ko inaakala na sa kanya ko mararamdaman kung paano totoong magmahal. Marahil, siguro, dahil wala naman akong sinaktan na kahit isang babae kahit noon pa. Kaya pinagpala ako na magkaroon ng isang tulad niya. Huwag mo na akong ingitin, kuya. I know what is your point. Napabuntong hininga ito. Paano ba malalaman kung siya ng tamang tao para sa'yo? Tanging ang puso mo lang ang makapagsasabi. Just follow your heart desires. Hinitian niya ang kapatid at ibinalik na ang atensyon sa pinipirmahang dokumento sa mesa. Kailan ka pa natutong magpayo? Muli itong nagtanong, ngunit mas inisip niyang may halong biro iyon. Just now, natatawa niyang sagot. Kamusta na yung... Saglit siyang natigilan. Ano nga ang pangalan niya? Wala akong balita mula sa kanya. Sinalubong nito mga titig niya. Marahil hindi kami para sa isa't isa. Tinapik niya ang balikat nito. The right one will come in the very unexpected time. My little brother, be patient. Kuya, nagiging corny ka na ah. Bigla itong natawa sa sinabi niya. I hope you still have the nerve to tell me that when that actually really happened to you. Bumulong siya rito. Baka mas malala ka pa sa akin. Let's see about that. Tumango siya. Okay then, let's get back to work. Ani niya at muli niyang namasdan ang pinakamagandang tanawin na kanyang nakita sa buong buhay niya. Nagpasundo na si Celine sa kanilang driver, pauwi sa mansyon. Gagabihin sa meeting ang asawa niyang si Jackson kung kaya't pumayag naman ito. Bago siya umalis ay hinatid pa siya nito sa ibaba. Mabuti na lang, hindi niya nakalimutang suotin ang shades para kahit papaano ay hindi siya mailang sa mga empleyado na makakakita sa kanila. Kung sobrang higpit ng pagkakahawak sa kamay niya, ay ganoon na lang. May nakasunod pa rin na bodyguard sa kanila at napagpasyahan ng asawa na gawing convoy ang mga ito sa kanyang pag-uwi. Gagabihin ako ng uwi mamaya. Kapag nakaramdam ka na ng antok, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Sabi nito habang hinihintay nila ang pagdating ng kanilang driver. Susubukan ko. Tipid niyang sagot. Don't tell me na hihintayin mo pa ako para sabay tayong matulog. Nakangiti nitong tanong. Natawa siya sa naging reaksyon ng asawa. Hindi na ako sanay na hindi ka katabi sa pagtulog, sweetie. Malambing niyang sabi. Oh, I think I might be going with you at home this time. Sabi nito na nagpabilis ng tibok ng puso niya. No need, sweetie. I will be patiently waiting for you at home. Parang hindi naman yung sinabi mo kanina lang. Bahagya itong sumimangot. Sa ganoong itsura ay lutang na lutang pa rin ang kagwapuhan nito. Ang mga matang sa tuwing tititigan siya ay para siyang yelo na natutunaw. Iyon talaga ang nakapanlalambot na kanyang mga tuhod. Why are you staring at me like that? Bigla niyang natitigan ang mahaba nitong buhok. Ngayon ko lang napansin ang buhok mo. Hindi na ba ako magandang lalaki sa paningin mo dahil lalo nang humaba ang buhok ko? Marahan nitong inayos-ayos ang buhok. Hindi. Kahit na anong pang klase ng buhok na meron ka, ay tsakong bagay na bagay sa'yo. At hindi magiging kabawasan ng kagwapuhan mo. Gayon din ang pagmamahal ko.
Sumilay ang kaakit-akit nitong mga ngiti na talaga naman hindi niya pagsasawa ang titigan ng matagal. Ano namang klaseng titig yan, my wife? Hinawakan na nitong mukha niya, samantalang nakagat niya naman ang sarili niyang labi. Don't tease me like that, Mrs. Anderson. Hindi ako magdadalawang isip na itigil ito ng mabilis niyang hagkan ito. The driver is here. See you at home. Patakbo siyang pumasok ng kotse nang tumigil ito sa parking area. Hey, may Celine. Sigaw nito. Ingat kayo. Dagdag pa nito. Kumaway siya rito matapos siyang mag-flying kiss. Kuya, tumawag si Chip sa Avedra. Malakas na sabi ni Dylan nang makabalik siya sa opisina. Hindi ka raw niya makontak kanina kaya si Leonard ang nakausap nito. Anong sabi ni Chief? Nakatakas si Gino at mukhang pupuntahan nito si Ate Celine. Ano? Bigla siyang nakaramdam ng takot para sa asawa. Mabuti pa itawagan mo si Chief para malaman ang buong pangyayari. Sabi ng kapatid. Mabilis niyang kinuha ang mobile phone at idinayal ang numero ng hepe. Mr. Anderson, magandang araw. Bati ng nasa kabilang linya. Paanong nakatakas si Ramirez, Chief? Nagsimula na naman siyang manggigil sa lalaking iyon. Hindi niya hahayaan ito na makalapit man lang sa kanyang asawa. Ikinalulungkot ko, Mr. Anderson. Binisita siya ng abogado nito, ngunit ginawa lamang biktima upang makalabas ng presinto. Pahayag nito. May mga tao na akong nakasunod kay Ramirez at ayon sa huling report ay tinatahak nito ang daan patungo sa inyong mansyon. Mga anong oras nakatakas dyan si Ramirez? Nasa 15 minuto pa lang, Mr. Anderson. Balita ko ay kasama mo si Madam kaya maaaring hindi sila magkita ngayon. Kalis lang ng asawa ko, Chief. Pauwi siya ng mansyon. Sabi at nagpaalam na sa kausap. Nagmamadali niyang kinuha ang susi ng kotse sa drawer ng kanyang mesa. Kailangan niyang pumunta ng mansyon. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ng kapatid. I need to go home. Maaaring inaabangan ni Ramirez ang pagdating doon ni Celine. Sasama ako, kuya. Stay here, Dylan. Please, attend the meeting on behalf of me later. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Kailangan ko nang tapusin ang kahibangan ng Gino Ramirez na yun. Okay, Kuya Jackson, mag-iingat ka. Tumango siya at mabilis na lumabas ng opisina. Habang naglalakad papuntang elevator, ay tinawagan niya ang isa sa bodyguard na nakasunod sa asawa. Hello, nasaan na kayo? Papasok na po ng executive homes, Mr. Anderson. Huwag niyong hahayaan na makababa ng kotse ang inyong madam. Hayaan niyo kung humarap sa taong nais siyang makita. What do you mean, sir? Gawin niyo ang lahat upang hindi siya malapitan ng Ramirez na yun. Nakatakas siya at tsak na inaabangan na ang asawa ko sa mansyon. Masusunod, Mr. Anderson. Sagot nito. Sir, narinig niyang tawag nito bago niya maibaba ang mobile phone. Naabutan po kami ng red light sa daan, ngunit nausad na po si Ma'am Celine. Ilang minuto pa lang nakalilipas ay namiss niya agad ang asawa. Akma niyang sasagutin ang tawag sa mobile phone niya, ngunit bigla itong namatay. Nakalimutan niya palang i-charge ito bago umalis ng opisina ng asawa. Pagdating niya ng mansyon, ay ito ang uunahin niya itong i-charge dahil baka importante ang tawag na yun. Manong, pakibilisan po konti. Malapit na mag-red light at baka maabutan pa tayo ng traffic. Masusunod po, madam. Magalang nitong sagot. Ganoon nga ang ginawa nito at saktong nakausad. Wala po yata sa likod natin yung nakasunod po sa ating mga bodyguards niyo, madam. Muli itong nagsalita. Nilingon niya ang kanilang likuran at mukhang naabutan nga ng red light ang nakasunod sa kanila. Okay lang po yun, Manong. Malapit na rin naman po tayo. Tsako naman po nasusunod din po sila sa atin. Ilang sandali lang ay nakikita na niya ang malaking mansyon. Namataan niya isang kotse na nakaharang sa gate
kung kaya't hindi agad sila nakapasok. Celine! Celine! Sigaw ng isang lalaki na pinupukpok ang gate at panay pindot sa doorbell. Lumabas ka rito! Madam, huwag po kayong lalabas. Ako na lang po munang kakausap sa lalaking iyon, sabi ng kanyang driver. Manong, wag na po. Bumalik na po muna tayo sa office ni Jackson. Nakakaramdam na siya ng takot. Bakit narito si Gino? Ang alam niya ay nakakulong na ito. Sige po madam. Paalis na sila doon nang may malakas na tumama sa sasakyan nila. Tinamaan po ang sanggulong natin madam. Isang malakas na tunog ang sumunod. Lumabas kayo dyan! Sigaw ni Gino. Ako na lang po lalabas madam. Yumuko po kayo para hindi kayo makita. Manong, sigurado po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala. Kung ano man pong mangyari sa akin, ay bahagi po ito ng aking serbisyo sa pamilyang Anderson. Ninitian siya nito. Pero Manong, ngunit bago pa niya natapos ang sasabihin, ay nakalabas na ito ng kotse. Takot na takot siya para kay Manong Ramon. Alam niyang matagal na itong naninilbihan sa pamilya ng kanyang asawa. Wala itong anak at namatay na rin ang asawa. Kahit saglit lang silang nakapag-usap, ay ramdam niya na ang tanging nagpapasaya sa matanda ay ang patuloy na mapagsilbihan ang pamilyang Anderson. Ito ang kumupkup sa matanda at nagbigay pa ng kabuhayan upang maipagpatuloy nito ang sariling buhay. Sumilip siya upang tingnan ito. Nakatutok ang baril ni Gino sa ulo ng matanda. Gino, bitawan mo si Manong Ramon. Lakas loob niyang sinabi nang makalabas ng kotse. Madam, bakit kayo lumabas? Nag-aalalang tanong ng matanda. Celine, nandyan ka lang pala. Anong kailangan mo sa akin, Gino? Honey, akala ko hindi na kita makikita pang muli. Agad nitong binitawan ng matanda. Pilit niyang nilalabanan ng takot na nararamdaman. Madam, umalis na po kayo rito. Sigaw ni Mang Ramon. Huwag kang mangialam, matanda ka. Sigaw na tugon ni Gino. Sabihin mo sa akin ang kailangan mo, Gino, nang matapos na to. Palaban niyang sabi. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sinusuri nito ang kabuuan niya. Celine. Tawag nito sa kanya. Hinaplos nitong buhok niya. Nakita niyang may lungkot sa mga mata nito. Gino, alam mong hindi tama na tumakas ka sa kulungan. Alam mo bang ibig sabihin ng ginawa mo ngayon? Kahit papaano ay nakaramdam siya ng awa sa lalaki. Alam mo bang sinapit ko sa loob ng kulungang yun? Ha, Celine? Malakas nitong sabi. Binaboy nila ako doon. Unti-unti nang dumalo yung mga luha nito sa mukha. Gino, naiiyak niyang tawag sa lalaki. Mahal mo naman ako, Celine, di ba? Sabi nito, sabay hinawakan ang isa niyang kamay. Napatungo siya at hindi niya nais na sagutin ang tanong ng lalaki. Sumama ka sa akin. Lalayo tayo rito upang magsimula ulit. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niyo ni Almira sa akin? Inalis niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Niloko niyo ko. Tapos ngayon, pupuntahan mo ko rito para sabihin yan? Inakit ako ng kapatid mo, honey. Alam mo naman na mahal kita kaya lang nagipit ako. At siya lang ang makakatulong sa akin sa mga oras na yun. Halatang nagsasabi ito ng totoo. Pero ikaw talagang minahal ko ng higit kanino man. Tapos na tayo, Gino. Tuluyan na kitang nakalimutan katulad ng paglimot mo sa akin sa tuwing kasama mo ang kapatid ko. Totoong naging napakasakit sa akin ang ginawa ninyo. Pero hindi sumagi sa isipan ko ang maghigante. Mahabang pahayag niya. Totoo rin na minahal kita noon. At hanggang dun lang yun. Sana maintindihan mo na hindi na tayo katulad ng dati. Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Hindi nito sukat akalain ang mga sinabi niya. Gino, itigil mo na yan.
Sigaw ng kasama na lumabas ng kotse. Tingnan mong paligid mo. Sa sinabi nito ay sabay silang napatingin. Ilang mga sasakyan ng mga pulis ang nakapalibot sa kanila. Namataan din niyang mga sasakyan ng bodyguards ng asawa. Alam niyang nasa paligid lang ang asawa. Celine, sumama ka na sa akin. Bigla itong natakot sa nakita at marahas na hinawakan itong muli ang kamay niya. Don't dare touch her. Sa kung saan ay may nagsalita, ang asawa niya ay kalmadong lumabas ng sasakyan nito. You'll know the consequences of touching her. Sabi pa nito. Mr. Anderson, mas lalong nakaramdam ito ng takot. I said, don't touch my wife. Celine, don't tell me na totoong asawa mo si Mr. Anderson. Hindi siya sumagot. Paano nangyari yun? Nalito ito at pilit inaalala ang sandaling sinama niya si Celine sa isang club. Kung paanong nawala ito at hindi nila agad nakita. Lalong nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto na ang kasamang babae na ipinakilalang fiancé nito ay ang dati niyang kasintahan. Gino, sumuko ka na. Magbagong buhay ka. Magiging masaya ako kapag nangyari yun. Nakakatawa si Lynn. Hindi ka naman dating ganyan. It's because she is my wife and I won't allow you or anyone to hurt her. Hindi nila namalayan na nakalapit ng asawa niya. Don't push my limit, Mr. Ramirez. I only fight if needed. Hinila siya ng asawa papalapit dito. Gino, pinalaya na kita sa buhay ko. Sana'y ganun din ang gawin mo. Madamdamin niyang sabi. Naguguluhan at nalilito ang anyo ng lalaki. Parang wala ito sa katinuan. Magiging masaya ka rin. Maniwala ka. Tumango-tango ito. One thing more, Ramirez. Nagsalitang muli ang asawa niya. You're gonna be a father soon. So better do what is right for your future family. Nagulat ito sa nalaman. Maya-maya pa'y napaluha ito at binitawan ng hawak na baril. Kasabay ng pagtaas ng dalawa nitong kamay ay ang paglandas ng mga luha nito at ang mabilis na paglapit ng mga pulis upang mapusasan ito. Okay ka lang? Sinapu ng asawang mukha niya. Nakangiti siyang tumango. Mahigpit naman siya nitong niyakap. Thank you for saving me, sweetie. Hindi ka ba niya sinaktan? Umiling siya. Si Manong Ramon, tanong niya nang maalala ang matanda. Pumasok na sa loob ng mansyon. Ginagamot na siguro nila Tina. Konting galos lang naman ang natamo ni Mang Ramon. Sagot ng asawa. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito nang makita siya. Akala ko kasi may mangyayaring masama kay Manong Ramon kaya napilitan kang lumabas at harapin ang Ramirez na yun. Dinugtungan ng asawa ang nais niyang sabihin. Nakatanaw lang ako sa malayo, my love. Aatakihin na sana ng mga pulis si Gino. Ngunit bigla akong pinatigil nang kinausap mo siya. Mukhang nakikinig siya sa'yo, kaya hinayaan ko lang. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng kanyang mga luha. That's very brave of you, Mrs. Anderson. And I'm really proud of you. Pinahid nito ang mga luha sa kanyang mukha. It's just that I can't watch any longer. Napakunot noo siya sa sinabi nito. That damn Ramirez is holding your hand and he don't have the right to do that. Napatungo siya dahil sa sinabi nito. Hindi niya maitago ang tuwa dahil lantaran nitong sinasabi na nagsiselos ito. I love you, sabi niya nang tingnan niya muli ito. You know I love you more than my life, my wife. And hindi na niya hinayaang makapagsalita pa ito. Kinabig niya ito at siniil ng halik nang hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanilang